Meron kayong ano, champ? Ako, siyang dinner or siyang yung malaki. Malaki. Meron. Medyo bawasan mo ng mayonnaise kasi masyadong maraming mayonnaise yun. Nanggigitata tayo. Fries and drinks also. Yes, with fries and drinks, dalawa. Yeah. Sabihin mo ha, request lang, huwag masyadong maraming mayonnaise kasi nagtutulo eh. Meron kayong aloha? Aloha Champ Big, wala. Aloha Champ Junior lang. So, ganito, dalawang chop malaki, tapos isang extra aloha. Solo lang. Tapos, maubos mo ba yung large fries? Large o medium? Dalawang medium. Dalawang large na. Large mo na parehas. Large na din. Coca-Cola. Sprite Royal lang? Walang iba? Toscani. Coke Sprite Royal. Ice tea pineapple. Liquor wala. Sige. Coke lang, Coke. Large order. Yes, please. Large. 25 So- minutes. Wag Alam ng 25 minutes? sa puso. Lahat. Lahat? Ano yung mabilis lang? Yung burger po. Grabe naman yun. Ano yung available nila? Tanungin mo, ano raw yung available kasi kamo? Yung burger, cheesy yung burger po. Sige na, ako naman yun nandito. Huwag na kapahirapan. Sabihin mo si Sir Francis naman kamo yan. Sabihin mo, si Sir Francis naman kamo, hindi naman kamo iba-iba. Cheesy hamburger. O sige, yung available na lang, ano? Dalawang cheesy hamburger with large Coke and large fries at saka dalawang a la carte na hamburger. Yun lang. Akala ko ba naman available kanina? O sige na. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Ano naman nga pala to? At syempre mga kahombre ko, alam nyo na yan. Today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang panibagong kabalbalan / kabulastugan ni Norman Gusgusin. Partida na to mga kahombre ko. Ako ho ay nagbabakasyon sa ibang bansa. Pero kailangan natin siyang gatasan. Dahil alam niyo naman, we will be making millions even this month. Habang nasa laya pa ang ating bida. Like muna tayo. Like. Like muna. Walang like, wala video. Walang bate. Bahala kayo sa buhay nyo. Manigas kayo kako-comment dyan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala eh. Lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Ayon kay Gusgusin, matibay ito at hindi nagdi-delete ng post o live. Tuloy lang ang buhay. Pero, sabi ko nga, lahat yan may ending. Malalaman mo naman kung sino yung matibay at hindi eh. Tayo, pag nag-live at nag-post, kung ano man yung kalabasan yan, yun na yun. Hindi tayo nagdi-delete ng post. At lalong hindi ako nagpa-private ng post. At lalong hindi ako nagdi-delete ng account. Oo. Yun na yun. Ngayon kasi, the moment na napa-delete ka ng account, ibig sabihin, saraswela ka. Oo, ibig sabihin, wala kang tibay. Ibig sabihin, gunggong na lang talaga ang maniniwala sa'yo. Ganun yun. Naalala nyo mga kahombre ko? Before, ayan ang sinasabi ni Norman Gusgusin sa akin. Sinasabi niya na ako daw ay nag-delete ng video mga kahombre ko, di ba? So, kung ako nagkakamali, October 9 sa video niya at saka October 10. Nung tinitira niya ako. Pero nangyari ko, deleted yung video. Oo. Siyempre, pero may record kami. Hindi, dinilit niya yung video niya ng October 9 at saka October 10 eh. Sinabi niya yun noong pa. Dahil sa napahiya ito at natauhan sa kanyang live na pagpapakita ng mga di umano'y scholar niya, mga kahombre ko, aba, ipinribate niya ho mga kahombre ko
ang mga video na ito. Palakpakan! Ang putang inang yan! Napagaling mo talaga, Norman. At lalong hindi ako nagpa-private ng post. At lalong hindi ako nagpa-private ng post. Wala kang tibay. Ibig sabihin, gunggong na lang talaga ang maniniwala sa'yo. Ilulusot mo talaga kahit hindi nakalusot-lusot. Magmukha ka ng anga-anga sa buong mundo. Okay lang yan, basta hindi ka aamin. Hanggang ngayon, nasa akin din naman yung resibo na binayaran ko yung Jaguar niya ng 400,000. Wala naman ako sinabing binigay niya. Ang sabi ko, nasa akin yung kanyang Jaguar. Yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon. Yung Jaguar mo na binigay sa akin. Wala naman ako sinabing binigay niya. Yung Jaguar mo na binigay sa akin. Talagang utak kriminal, mga kahombre ko, di ba? Kitang-kita na, pangitan-pangita na, itatanggi pa rin. Oo! Kamakailan lang, nagkaroon ng sari-saring giveaways o palaro si Gusgusin sa iba't ibang mga estudyante. Ang unang nagwagi na lalaki ay hinanapan niya noon, mga kahombre ko. Eto, arte matindi to, bring you. May dala ka bang ito? Wala, sir. 50 milyon pinakawalan mo. Nasa bulsa lang ng mga kalalakihan yan. Tapos sa huli, mga kahombre ko, napag-alaman ho na scripted lang pala. Okay. Makagago, uhugin vlogger ka talaga. Kung kompleto, oo, share mo na. Kung kompleto ka, kung kompleto daw 50,000, kung hindi kompleto, bigyan niya lang daw yung 5,000. Kunin mo yung ID mo. Kunin mo ID mo na. Sige. Grabe naman, Norman. Grabe. Meaning, planted or scripted pala ito. Ang galing talaga ni Norman, mga kahombre ko. Pero magtataka pa ba naman kayo? Ilang beses niya na hong ginawa yan, di ba? Huwag niyong kakalimutan ang history, mga kahombre ko. History repeats itself. Oo. Napagkaalaman rin natin na ang dalawang babae na nagwagi ay magkamag-anak pala. Ayon ho yan sa post ni Food Genius, mga kahombre ko. Nang umalis si Gusgusin at hindi ho napatay ang mic. Utapang ka, nag-end live ako at wala pa yan. Kaya nyo. Grabe na yun, Norman. Napakasinungaling mo na nga. Scripted ka pa. Ano bang gusto mong patunayan dito? Wala na to, Norman. Grabe, man. Halatang-halata na. Alam nyo, mga kahombre ko, itong tao na ito ay literal ho, na fina-follow lang para pagtawanan. Gawing laruan, mga kahombre ko. Literal ho, ginagawa itong tao na itong laruan. One of the best toys ever. Kasi hindi mo lang siya nilalaro. Pinagkakakitaan mo pa. Oo naman. Oo. Ayon sa mga bagong impormasyon na kumakalat, ang isa rito ay kasal na pala, mga kahombre ko. Nako, Norman, ang tindi nito. Ayan o, makikita nyo. Estudyante naman pala talaga, kaya lang 10 years ago. Oh my God. Bobo! Wow! Kapansin-pansin rin ang uniforming suot nito na hindi akma sa naaayong sukat, mga kahombre ko. So, ang layo ho, no, ng kanyang uniforme. Anyway, pero grabe to. Ako ho, nananawagan, no, sa Cagayan State University. Ginagamit ni Norman ang inyong kagalang-galang na university sa mga kabulastugan niya. Kasi look, mukhang sa aming research ay hindi na estudyante itong babae na ito. But still, pinagsuot pa rin niya ng uniforme. Which bawal ho yun, mga kahombre ko, ha? Tapos ipapublish mo. Kasi syempre, sa bawat kahihiyan o kabulastugan na gagawin mo, tas naka-video ka, tas naka-live ka o recorded ka, tas suot mo yung uniform, you are actually representing your uniform sa image na ibibigay mo sa video, sa content. So this is very dangerous and dapat at the same time done with extra cure.
Hindi po pwede na ilagay mo sa ridicule ang iyong eskwela o university. Kasi dyan talaga, Norman, literal na tatamaan ka talaga dyan. Kasi pangit tong ginawa mo. Parang pinapalabas mo dito na ang bababang klase naman ng mga estudyante na pumapasok dyan sa Cagayan State University. O tas pinepeke mo pa. Estudyante na hindi na estudyante ngayon. Yun ang inilalagay mo dyan at pinagsusuot mo pa ng uniforme niya. Norman! Isa kang malaking tukmol. At parang binebait niya ho, mga kahombre ko, no? Yung mga estudyante sa university na yon na pumunta sa kanya at magpagamit sa kanya for content. Talaga hong hindi maganda yon. Kasi sa ganyang pamamaraan, masisira ho ang reputasyon ng eskwela na ito. Sana ma-actionan nyo ito. Nang ma-expose ni Fujinyu si Gusgusin na ang sinasabi nitong pumalibot sa Bel Air 3 ay kanyang mga tauhan, ay galing lamang pala ho ito sa isang YouTube video, mga kahombre ko. Muling hinamon ni Gusgusin si FG na hanapin ang part na ito. Gumamit pa ng Google Lens yan. Oo. Eto, Pudjidios, eto. Mali naman yung pinakita mo, Pudjidios, sa live ko eh. Ito, pakita mo to, Pudjidios. Pudjidios, eto yung kahapon video, oh. Hanapin mo to. Ayan, ayan, oh. Hanapin mo yan. Ikaw naman. Kung ano-ano pinagpo-post mo eh. Yan. Hanapin mo yan. Yan, tagpo na yan. Yan. Pag nakita mo yan, tagpo na yan. Sa Google. Goods tayo. Hanapin mo yung tagpo na yan. Oo, hindi yung, gagamit ka na naman ng editor eh. Mahirap itong hanapin at hindi pa ito nakikita ng kaibigan natin na si Fujinius. Ngunit, kung bibigyan ito ng tiyaga, mapapansin nyo, mga kahombre ko, na pinakita ni Gusgusin ay naka-flip horizontally. Tignan nyo ha. Pag nakita mo yung tagpo na yan, sa Google, goods tayo. Pag nakita mo yung tagpo na yan, sa Google. Yan ay nagawang matrabaho ni Mingad. Napakagaling talaga. Ganyan talaga, Norman, kapag paldo. Yung yaman ko, ipinamigay ko na. Bobo o kininam. Di ba? Nagagawa ng tama ang trabaho at hindi mukhang gutom. O kininam, ang nanayon, makabaho. So yon mga kahombre ko, alam niyo naman siguro kung ano ang sitwasyon no ng mga OFW kung saan sa tuwing ikaw ay magpapadala, hassle na nga dahil sa oras, pero ang pinakamatindi pa dyan, ang taas pa ng ikinakalta sa'yo sa bawat transaction na ginagawa mo. Buti na lang talaga ay merong Tap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang Tap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap send mo na yan. Kung makikita nyo po ang aking caption, ang sabi ko po ay, thank you Lord, case dismissed. Hindi ko na ho i-elaborate yan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa ating mga magagaling na prosecutor dahil nakikita po nila ang kahalagahan ng bawat karapatan ng bawat tao sa ating mga
alagad ng sa mga magagaling na fiscals, prosecutor. Yes, because they have surely looked into it, the detail of everything. Yun lang. Sinabi mo yan ngayon, di ba? Kasi nanalo ka. Ngunit, kapag natalo ka, ito naman na sasabihin mo. Ay, dinaya na naman ho tayo ni Makagago. Oho. Ito talaga yung mga madaya ito eh. Ganyan, kadaya yan. And before, wag niyo hong kakalimutan, sinisiraan mo din ang Parañaque City Hall. Oo, alam mo sa totoo lang, diyan sa Parañaque, di ba nalipat ako diyan. Kaya lang naman ako lumipat diyan para mapalapit sa anak ko diyan sa BF Homes. Mahina tayo diyan, wala tayong ganong kakampi diyan. Doon nila tayo naisahan. Ngayon, kukunin ko uli yung residency ko sa Pasay. Dito kami magbakbakan sa Pasay. Doon sa BF Homes, wala kontrolado ng mga basher natin yun Biruin mo, puta, nasusundan pa talaga yung paglipat ko ng subdivision. Napapasok, nabibidyohan agad yung bahay ko roon. Diba? Paglipat ko uli, kalilipat ko pala, nabibidyohan agad. I have decided to go back kung saan ako talaga nagsimulang umangat. At saka mahal ako ng taga-Pasay. At Norman, huwag kang masyadong magpakasaya. Huwag. Diyan nagkakamali ang maraming tao. Do not be happy yet. Kasi meron pa hong motion for reconsideration. Diba? Kaya nga may second chance. Hindi ka sure, Norman, ha? Lalong-lalo na at napakalakas ng aming ebidensya sa'yo. Kanta! Baka mamaya niyan isa na naman to sa magiging comedy and legendary kahihiyan mo, ha? Nako, Norman, huwag ka masyadong magpakasaya agad, okay? Pupunta po ako sa korte bukas dito sa umaga. Parang i-atras ko na lang din siguro yung kaso ko sa ibang tao. Sa totoo lang, gusto ko sana silang pahirapan. Pahihirapan ko ng todo. Especially yung mga taong ginamit ni Makagago. Kung nakikinig ka... Ano pangalan ng asawa ni Makagago? Hindi ko alam basta, kung nakikinig ka, i-exempt kita. I-atras ko yung kaso mo dito. Bibigyan kita ng katahimikan. Norman, hindi namin kailangan na i-atras mo ang iyong mga ikinaso, no? Mga huni-huni mong kaso, no? Mga ginawa-ginawa mong mga kaso ko, no? Kasi kahit ano pa yan, Norman, haharapin namin yan. Yun ay kung merong haharapin. Tandaan mo, Norman, sa atin, ikaw ang dapat manginig sa takot. Kaya nga sa araw-araw na ginawa ng Diyos, your paranoia is at level 100. Kasi ikaw ang tunay na kriminal. Alam mo yan. Sino bang out on bail ngayon dahil sa kaso niyang human trafficking? Igagaya mo kami sa'yo. Wala kaming ganyan, Norman. Malinis ako, Norman. Ha? Ano akala mo, ha? Tulad mo ko. Saka ka na makiasbag. Saka mo na ako yabangan. Pagka malinis ka na. Sa ngayon, you are super dirty, Norman. Tulad ng itsura mo, tulad ng amoy mo, at tulad ng iyong sitwasyon. Hindi mo na alam kung saan ilalagay sarili mo. Tas gusto mong tumapat sa isang taong walang ka-record-record? Di ba out on bail ka nga? Dahil sa kaso mong human trafficking? Totoo yan. Na-guilty ka pa ng Supreme Court. So literal na ikaw ay kriminal. You are guilty. Huwag mo kaming tatakutin. Huwag mo kaming papaandaran ng mga ganyan mo. Kasi wala, Norman. Hindi tatalab yan. Ha? Sabi ko naman sa'yo, masyado kang nasanay sa ganyang klase ng buhay. Kung sino-sino na lang idadamay mo, kung sino-sino na lang itatrash talk mo, kasi yung mga estupidong vlogger na tumitira sa'yo dati, hindi ka pinapatulan. Literal na pineperahan ka lang. Ginagatasan ka lang. Gets? Sa akin, Norman, hindi ganun. Sa akin talagang wawasakin kita sa social media, which wasak ka na, durog ka na, di ba? Tapos, talagang patong-patong na kasong totoo. Kasi gagastusan din kita ng pera at gagastusan kita ng oras, Norman. Huwag mo kong igaya sa mga yan. Kasi unfortunately, totoong nakahanap ka ng katapat mo. Totoo to, Norman. Malapit na.
Sobra, man. And I'm very excited. Tingnan mo. Mamaya niyan, biglang i-trash talk mo yung Parañaque City Hall, ha? Sanay na sanay pa naman tayo dyan, no? In less than 24 hours, biglang nagbabagong statement. They're dead, chef. Boss, FLM, ano feeling na di abot 20 na diniwala sa kagaguhan mo? Ay, tanga. 40,000 yung subscriber ko, original. 40,000 yan. Ang dami ko views eh. Sobra-sobra views ko. Every 48 hours, kalahating milyon ng views ko. Pakita ko sa'yo. Basta every 48 hours, hindi bumababa ng kalahating milyon ng views ko. Oo. O, pakana mo na lang yan. Oo, kasi umi-epal ka. Wow! 500,000 views? Kahit ata pagsama-samahin mo, Norman, lahat ng video mo o kalahati ng video mo, mukhang hindi ka aabot sa 500,000 views. Tapos gusto mo kada 2 hours, 500,000 views ka? O ayan, tignan nga ho natin ang katotohanan, mga kahombre ko. Ayan, o ayan ang mga views. Anong 500,000, 500,000? Pompyangin kita dyan. Maliit lang Pilipinas. Pag nagkasalubong kami, promise. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niyan, ipangunguya ko sa kanya. Wala ho. Sa 500,000 views, sa loob ng 2 araw, kahit nga sa loob ng 9 days, ang kanyang views sa YouTube. Eto ka! At huwag niyong kalilimutan. Ito ho ay real talk, mga kahombre ko. Wala na rin talaga si Norman Gusgusi noon. Lumakas siya dahil pinansin siya ni Makagago. What's up, man? Makikita nyo dito sa baba. Ito ho yung mga views niya. Nung ako ay hindi pa lumalabas sa buhay kamalasan ni Norman Gusgusin. Ang liliit ho ng views nitong hayop na ito, ano? Pero, nung ako ay sumagot sa kanyang kabalbalan, ayun, bigla hong tumaas ang mga views niya. 'Di ba? Tapos, yung mga panahon na yan, ayan na yung mga panahon na bigla siyang nagkaso sa Isabela. Bakit? Siyempre, easy lang yan. Asar talo ho yan. Akala niya naman, matatakot ako di ba? Norman, wala ka talaga, man. Hindi ka talaga mananalo dito, Norman. Talagang wasak na wasak ka. Sa totoo lang, Norman, kung babalik tayo sa nakaraan. Sa tingin ko, mas nakabuti pa sana sa'yo kung tinanggap mo na lang yung aking hain sa'yo nung araw na yon. So, kung ikaw ay matapang, sabi mo, di ba? Sabi mo, babanatan mo ko. Game ako dyan, Mr. Francis Leo Marcos. Kung papayag ka. Gusto mo, gagawa ako ng event. So, ito ang aking hamon sa'yo, FLM. Sabi mo, matapang ka. Gusto mo, bugbugan tayo sa loob ng ring. Wala akong ensayo, antaba ko, look at me. Literal, magarap tayo sa ring. Suntukan tayo. Magdamag. Tingnan natin kung sino ang unang babagsak. Kasi nung mga umpisa, mga kahombre ko, hindi ko naman to totally 100% kilala, no? Ginawan ko siya ng documentary, pero wala akong totally idea, no? Kung sino ba itong tao na ito. Pero natutuwa ako. Naka-close yung mind ko doon sa kanyang pagtulong. Yun lang. Pero idea about sa in-scam, ginento, ginanya, wala akong idea dyan, mga kahombre ko, no? Unfortunately, para sa'yo, Norman, habang tumatagal, no, sa simulang content ko, biglang nagulat ako na, wow, ang dami nagme-message sa akin, Kesyo naloko daw sila, kesyo ginento daw sila, kesyo ginanyan daw sila, ba? Nagulat ako, mga kahombre ko, syempre. I went deeper sa storya na to. So, na-realize ko, baka mamaya, legit nga ito. So, nag-research ako. Even deeper again. Nakita namin na oo nga, dami pa hong lumabas na mga testimonyansa. So, alam mo, Norman, kung nung araw na pinuntahan kita doon sa labas ng village mo, which initially sabi mo, Bakit ka dyan sa ibang bahay pumunta? BF Homes ka pang nalalaman, pupunta ka pala, putang na putang na, sino ba taga dyan sa BF Homes? tapos biglang inamin mo din. Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko ho siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako.
Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan. Naisip ko, baka may anak din. Pero mas nangibabaw po sa akin yung pag-iisip ng tama. Actually, hindi ko na ho pinatulan yun. Ginawa ko na lang, sinabi ko, wala ako doon. Di ba dyan pa lang, napakasinungaling mo na naman? Oh, di ba? Talagang sa 10 sinabi nito, 11 ho talaga ang mali, mga kahombre ko. Pero abante tayo. Kung dyan, Norman, binaba mo ako, it's either kinausap mo ko, o kaya naman, nakipag-suntukan ka na lang sa akin sa BOTY, no? Which, tandaan nyo, ako ay professional, ha? Na promoter, mga kahombre ko. Legal yan, mga kahombre ko, legal, no? Hindi yung mga pa-waiver niya na kung ano-anong kabulas. Ano? Di sana, Norman. Kumita ka na, sumikat ka pa, at lalong-lalo na, hindi na umabot sa ganito. Kasi nung mga panahon na yon, mga kahombre ko, it was all about that challenge lang. Kung maaalala nyo. Kumbaga patapangan lang, matapang lang, di ba? O kaso, after nun, alam nyo naman kung ano ng mga sumunod na nangyari. Dinrag niya na yung pangalan ng may-ari ng challenger ko. Doon, Norman, naubos ang iyong swerte. At nasira ang buhay mo, Norman. Aminin mo man o sa hindi. Actually, hindi mo kailangang aminin. Because everybody sees this. Look at yourself, man. Tingnan mo, i-split ko to. Papakita ko ng ayos. Meme God, ipakita mo sa left yung Norman noong October. Tas yung Norman ngayong February. Makikita ho natin na kahit papaano, noong October, which is simula pa lang, wala pa siyang stress. Ayos pa yung tinitirahan niya. Parang wala lang. Normal days for him, di ba? Okay pa siya, di ba? Maayos pang kanyang sitwasyon, mukhang nakakakain pa naman, di ba? Versus ngayon, mga kahombre ko, wala na siyang matirahan. Wala na. Nagkandaleche-leche ang buhay mo, Norman. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Alam ko yan, Norman. Minsan nare-realize mo yan. Kaya nga madalas sinasabi mo na, papatawarin mo ko. Alam mo makagago, mag-iiyak ka na lang, humingi ka na lang ng tawad sa akin, patatawarin kita. Let's come to the agreement. Humingi ka ng tawad. Ipagkakalab ko yung kapatawaran sa'yo ngayong Pasko. Gaganituhin mo ko, iaatras ko mga kaso ko sa'yo. Pero bibigyan kita ng pagkakataon, makagago. Ipahuli mo si Susan Yance. Iaatras ko lahat ng kaso laban sa'yo. Yung taong talunan na tulad mo, Norman, ay wala dapat boses dito. Kasi wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Kasi yari ka na talaga dito, Norman. Tapos ka dito, boy. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ka tatagal, Norman. Actually, hindi ka na talaga tatagal sa laban na ito. This game is actually over. Kaso nilalaro ko lang ng nilalaro. Kumbaga sa wrestling, lamog na siya pero hindi ko pa siya binibilangan ng 1, 2, 3. Pero anytime na bilangan ko siya ng 1, 2, 3, tapos na to. But I still need to play with you. Kasi may hinihintay pa tayo. Pero once na dumating na yung iniintay ko, pag-iisipan natin kung itutuloy ko pa ba ang pakikipaglaro dito or mananahimik na lang ako at itutuloy ko na lang hanggang dulo ang mga ikinaso ko sa'yo. Yung ikinaso ng mga taga sa akin, taga Pasay, sa Pasay, kinasuhan ako sa Pasay. Lalaki nagkaso. Bukod sa wala daw prima facie evidence, out of jurisdiction pa. Sa Pasay yun, Nakakatuwa. Basag. Basag at taga Pasay. Bukod kasi sa wala ng prima facie evidence, out of jurisdiction pa. Ibig sabihin, sinabi ng taga Pasay, wala na kwenta yung kasong ikinaso mo, hindi na kaya magkulong, wala pa sa lugar. Ayun. Ayan, taga Pasay. Hindi ba baka sa'yo mangyari ang sinasabi mo, Norman? Although sanay naman na tayo, no? Na sa lahat ng lumalabas sa bunganga nito, literal na alam na natin na para sa kanya ho yun, di ba? Klaro naman yun, mga kahombre ko. Kasi yun talaga yung nangyari, no? Lahat ng sinabi niya before, sa kanya ho nangyari, mga kahombre ko. Hindi mo ko kaya. Sinimulan mo ko, wawakasan kita. As in, wawakasan kita.
maghihirap ka. Uubusin ko lahat kung ano meron ka. Sisiguraduhin ko, mauubos lahat ng meron ka, hindi ka pa makakalaya. Pauulanan kita. Umuulan na. Ngayon, pag nagsimula na tayo mag-hearing, kada mag-hearing tayo, may panibago kong kasong ipapahil sa'yo para hindi matapos. Mahabaan tayo ngayon ng PC. Eventually, makukulong ka. Di ba? Ganun yun. Eh, lubog na si Diwata eh. Bakit pa ako magtatayo? O, di ba? Lubog na eh. Hampas lupang patay gutom na uli eh. Hampas lupang patay gutom na uli eh. Wala na nga kumakain doon sa kanya. Kawawa naman pag nagtayo pa ako ng parisan, tarantado. Imaginein mo yon Norman, sa'yo rin yan mangyayari. Kasi nag-file ka sa Isabela, tas nag-file ka sa Paranaque, eh di wala ka pang 6 months dun eh. Tas ngayon, nasa Isabela ka na naman. Mamaya-maya, nasa Tugigaraw ka na naman. Maya-maya, nasa Baguio ka na naman. Paano mo ma-establish yung 6 months mo na pag-stay sa isang lugar? Kung ganyan ang sitwasyon mo. Di ba? Sabi nga sa korte, last known address. At para makapagkaso ka sa isang syudad, dapat 6 months kang nakatira doon. Nang talakayin ni Gusgusin si Senator Robin Padilla, nagawa nitong isaad na parehas daw silang igorot. Strong igorot at work! Boss Epelem, iba talaga datingan mo, panis si Robin. Ba? Bakit naman? Eh, alam mo, magaling na senador yan. Malakas yan. Malakas na senador. Hinahangaan mo yan. Yan! Malakas makainis. Hindi naman. Ikaw naman, ba't naman sinasabi malakas makainis? Ano yan? Bahala na. Basta, parehas kami igorot. Strong igorot at work! Ganun lang, oh. Baka mamaya, parehas kami igorot. Strong igorot at work! Eto mga kahombre ko, sa akin lang, no? Hindi ho igorot ang tao na ito. Kasi ang daming nagagalit na mga igorot sa comment section ko. Kasi ayaw nilang ma-affiliate sa tao na yan. Yung strong igorot at work, in fact. Strong igorot at work! Ayaw nila yon. Kasi parang pambabastos daw ni Norman yon sa kanila. Sa kanilang kultura. Sa kanila bilang mga taong malalakas talaga. Alam niyo naman, mga igorot, mga kahombre ko. Kaya nga strong igorot at work. Literal, mga kahombre ko. Totoo ho yun. Yung strong igorot at work, hindi ho si Norman ang nag-imbento nun, mga kahombre ko. Strong igorot at work! Legit yon. Pagka may nagko-construction or may gumagawa sa part nila, no, sa banda nila, talagang strong igorot at work. Meron hong nakasulat na ganun. Strong igorot at work! Pride nila yan. Kaso nagugulat lang ako, no, hindi na alam ata ng tao na ito kung taga saan siya talaga. Alam niyo, minsan taga Bulacan siya, minsan taga Isabela siya, minsan taga Cordillera siya, minsan ho, igorot siya, mga kahombre ko. Hindi ko alam, no, kung taga saan ba talaga itong tao na ito. Oh, para kay makabaho! Meow, 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 meow! Kasi ako, pag sinabi ko na ako'y San Pableño, taga San Pablo City, Laguna ako, eh yun lang. Malamang, at taga San pa ako. Di ba? Speaking of Robin, nung ako'y munting bata pa, hilig ko'y maging pabida. Hilig kong tularan si Tarzan. Bata pa kami niyan. Kilala niyo ba yan? Bata pa kami niyan. That is 2001. Ayan, bata pa kami niyan. Yan. Ayan, si Royet. Kasama ko dyan. Bata pa kami yan. 2000, ano naman yan? 2009. Yan. Kaming dalawa uli ni Roy Padilla Jr. Inaanak ko yung D3rd, yung Roy Padilla D3rd. Inaanak ko yun. At saka yung nanay niya, tatay niya, kumarit kumpare ko, si Dairit. Si Jane Dairit.
Nagawa niyang magsalita ng iba't ibang mga bagay ukol kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Pakinggan ho natin ang sinabi ng yumaong kapatid ni Senator Robin Padilla. Matagal na iyan, Emmanuel Eugenio, nung kasalukuyang nagpapanggap na matulungin siya at pati ako sinama sa pagbibigay ng libreng bigas sa Laguna. Yun pala, pagtapos makakimkim ng membership sa mahihirap, sabay takbo. At ako pala ang ginamit sa may-ari ng bahay na inuupahan para hindi siya ang singilin. Gago talaga. Kapal na mukha mo, no? Ipopost mo pa ang picture nyo nito. Tinan nyo. Tinan nyo mga kahombre kung gaano siya kagalit sa tao na to. Legit tuto, ha? Legit tuto. Nagpakilala na magpinsan kami sa Carino yun at nagpakilalang kasama nanay niya sa Manor Hotel sa Baguio. Hanggang doon lang muna, tapos may gold bar daw siya, naniwala naman akong interes sa sinasabi niya. Hanggang makatulog ako sa isang bar na magkakasama kami, iniwan pala ang gold bar sa akin? Ano yun? Pati ako sinasama sa katarantaduhan nung panahon na yun. Wala lang, nag-e-enjoy lang nun, tapos hiwa-hiwalay na. Hayaan mo na yan taong yan, kapatid kong Mac. May kalalagyan din yan kung nung unang bala na buhay pa. Manolito, ibang kapalit nun. Ginawa namin sa Laguna yan, pero mas malaki ang kita niya sa membership. Tapos layas na yan, modus niya sa kanong in-check. Ops. May kapalit yan, magpapamember siya sa foundation niya, sabay takbo. Ayan yung sitwasyon dyan, mga kahombre ko, di ba? Even ang yumaong kapatid ni Senator Robin, yan din ho ang sinasabi kasi idinamay siya sa kabalbalan nito. Well, wala naman ng bago dyan, di ba? Tulad yan, siya yung ginagamit kasi kapatid niya, si Senator Robin Padilla, sikat, di ba? Padilla, ginamit niyang pangalan na yan. Ganon siya. Marami pa yan, mga kahombre ko, di ba? Sasabihin niya, kilala ko si Gento, papakita ng picture. Tsahin ko si Gento, papakita ng picture. Mga kahombre ko, di ba? Pero ito ang totoong siya. Inamin niya to nung nakakulong siya sa NBI Facility Detention. The same case number, lahat. The same, Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga ma-deny, sir, kasi yung Norman Mangusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun eh. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman ang nagpalit ng pangalan ko, hindi naman ako. Kaya ang hirap i-deny, sir. Dahil sa naging post ni MG ukol kay Gusgusin at Corina Sanchez, hinamon niya ito na ipakalat daw ang naturang video. Balita ko, may ilalabas daw sila. Pinahamon ko sila, ilabas nila. Sana ba ilabas ka nila? Oo. Ano sabi? Ilalabas daw yung kay Corina. Kay Corina, ilalabas daw. Sige nga. Pakalat nyo nga. Sige nga. Hinahamon ko kayo. Gusto ko yan. Oo. Peanut. Sige nga, palabasin nyo nga yung video, dali. Pakalatin nyo nga. May banta si Bonjing eh. Sabi ni Bonjing, paalam mo to kay Norman Gusgusin. Sabi niya, na the staff of Maro has contact me. He is not happy on what you said. Pakalatin nyo nga. Hinahamon kita, Bonjing. Pakalatin mo. Kininam. Pagka yung mga ganyang bagay, 1 million, peanut. Oo. Nagbibigay nga akong 50 million, instant dati. 1 million pa, bobo. Ang bobo mo, tumaya nga ako isang taya sa Baccarat, 8 million eh. Isang taya eh. Pagpinta ko, buta. Natawa lang ako. Tapos mai-stress ako dyan sa 1 million mo, bobo. Inutil ka. Hindi mo nga talaga ako kilala kung guy. So dito, mga kahombre ko, inaamin niya na siya yung nasa wiretap na yan. Maraming ang lumapit sa akin ng mga broadcaster. Isang hingi lang, bigay agad ako. Katulad ni Corina Sanchez. Humingi lang ng ano yun, para sa mga pets. Walang 20 seconds. Bigay ako ng 1 million. Kumbaga mantra ng buhay ko yan ang pagtulong. Kaya lang ngayon naririndi na, napupundi na rin ako sa mga yan. Akala mo kung sino magaling eh. Wala namang kayang patunayan. Ano ba nagawa ninyo sa lipunan? At inaamin niya, mga kahombre ko, na hindi naman daw siya magsasalita kung wala siyang patunay dito. Nako, Norman, baka mamaya niyan, pagsisihan mo yan, tapos biglang itanggi mo pagka talagang totoong lumabas na si Madam Corina Sanchez somewhere, ha?
Nako, Norman. Sa isang post ni Food Genius, makikitang si Norman Gusgusin ay nagmamay-ari pala noon ng isang panalo card. Ang panalo card ay isang card program galing sa USSC Money Services kung saan nag-aalok ito ng mga promos, raffles at freebies. Ang trilyonaryo ho na nag-aabang ng promos, raffles at freebies, mga kaombrega. Yung yaman ko, ipinamigay ko na. Bobo o kininam. The sensation, the feeling. Kasi yung halimbawa, ikaw, meron akong babae. Let's say may babae ko, let's say. Meron akong babae na jowa, let's say. Sabihin natin na ginawa namin yung mga bagay na gawain ng lalaki at babae. The sensation was there. Pero alam mo, Marlon, iba yung pakiramdam na meron nagpasalamat sa yung lumpo. Meron nagpasalamat sa yung nahirap. Meron ka natulungan may sakit. Ang pakiramdam ng Marlon, yung kapayapaan sa kalooban at puso mo nandoon. Oo. Kaya sabi ko nga, kung pamimiliin ako magandang babae, titirahin ko o tutulungan ko yung mahirap o yung lumpo na magpapasalamat sa akin, mas gugustuhin ko na yung lumpo na magpapasalamat sa akin. Sa maaalala ho natin, mga kahombre ko, doon sa humanitarian niya kuno, no? Pagbibigay niya kuno ng wheelchair. Ay, sino may sabing naghihirap ako? Sino may sabing naghihirap ako? Eh ngayon 31 at saka 1, mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas. Hintayin mo. Ngayon po, ako po ay pupunta ngayong 31 and 1 sa most depressed municipality ng Pilipinas. Katulong ko po ang mga kasundaluhan na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag. Nasaan na yung iba? Naalala niyo yung sinabi niya noon? Sabi, 3 lang ata binili mo, bossing. O, 3 nga yung kasya. Hindi nga ako masya eh. Oh, pero 50 po yung order. Siyempre, ako pa. Di ba? Oh. Oh, ang tanong, it's been almost 3 weeks now. Nasaan na yung iba? Di ba wala na? 40 million, ha? Manloloko ka talaga, Norman. Kasi di na uubra yung mga kalokohan mo na yan. Imagine ninyo, mga kahombre ko, meron ho siyang tinulungan. Di ba? Sa isa sa mga depressed area sa kanila, sa Isabela, binigyan niya ho to ng pera, mga kahombre ko. 2,000. Pagkatapos nagawa niya hong biruin ng ganito. Mabubuhay ka na, makakagala ka na dyan, may pambayad ka na sa chicks dyan mamaya. O, 700 lang dyan sa may katuday. Tapos dito, mga kahombre ko, mapapansin nyo, no? Talagang kailangan niyang isingit yung mga gentong kalaswaan, no? Alam mo, Norman, gento kasi yan. Kung ikaw ay totoo at lehitimong humanitarian, tulad niyan, pinapalabas mo na ikay graduated sa Cambridge School of University. Pagtatapos ko po, sa Cambridge Training College of London, ako po ay nakakahiyang sabihin, ay ako po ang top notcher. Diyos ko, Lord, diba? Kinikilabutan ako sa mga kabulastugan mo. Mga kahombre ko, matatanong ho natin, ganito ba ang mga klase ng taong may aral? Diba? Magmumura-mura? Umurahin ko siya, po niya, duwag siya. Makagago, ina mo, ng ina mo, bakla ka, duwag ka, hindorotot ka, hindi ka makapalag. Tinatanggap ko, hamon mo, ina mo. Makabaho, shit ka. Hindorotot ka talaga, ina mo, makagago, mo. Makagago. Ayan. Makagago, galingan mo pa, Tapos biglang sasabihin niya, God bless you all. God's will it. Okay? Mabuhay kayo at magandang umaga. God bless you all. Magsasabi ng ganito, Ng wheelchair sa mga lumpo. So magbibigay po tayo ng libreng wheelchair doon sa mga paralyzed. Sa mga paralyzed. Sa mga lumpo, libre. Sa mga PWD, magbibigay tayo ng libreng wheelchair. Ika nga tayo'y aksyon. tapos biglang magbibiro ng ganito. May pambayad ka na sa chicks dyan mamaya. O, 700 lang dyan sa may katuday. Kung pamimiliin ako magandang babae, titirahin ko o tutulungan ko yung mahirap
o yung lumpo na magpapasalamat sa akin, mas gugustuhin ko na yung lumpo na magpapasalamat sa akin. Anong masasabi nyo dito, mga kahombre ko? Tapos sa ending ng video niya, lagi niya sinasabi, God bless you all. Maraming salamat sa inyo. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. God bless you po, ma'am, sa inyong lahat. Babay po kayo. Shoutout to sa inyo. Mabuhay kayo. Thank you very much. Hindi ba napakalaking kalokohan nito? Anyway, tulad nga na lagi ko rin sinasabi, ito naman tao na ito, wala na talaga tong i-heaven, ipaparaiso. Hindi naman ako ang Diyos to decide. Pero guys, sa nakikita ko, ito talaga yung rekta na ito sa impyerno. Talaga to. Sure yan. Sa nakikita ko para sa akin. Opinion ko, no? Hindi ako Diyos, uulitin ko. Pero opinion ko, ito talaga rekta sa impyerno to. Alam niyo, nakakairita lang, no? Na ginagamit niya ang salita ng Diyos, kesyo baka Diyos daw siya, ganito daw siya, ganyan. Tapos biglang babanat siya ng kalaswaan. Tumutulong siya sa mga taong nangangailangan, tapos biglang banat niya, puro kalaswaan, katarantaduhan. Di ba? Pag ito hindi pa na nakapagpamulat sa mga mata nyo, I don't know what, di ba? Kung ano pa ba yung makakapagpamulat sa inyo. This is just crazy, man. Sa totoo lang. Binigyabangan nila ako. Sabi nila sila daw ay matyaga na, mayaman pa. Eh bakit ang abogado nila, peging abogado? Si Susan Yanseng. Ba't di sila makakuha ng abogado na katulad ng mga abogado ko? Wait. Kumakaw sa akin. Dali. Di ba? Sobrang paranoia. Ulit-ulitin mo, Mimgad, mga 5 times. Sobrang tindi ho ng paranoia ng tao na ito, di ba? Ha? Bakit siya bumaba? Diyan pa lang, makikita nyo na, yung takot ho ng tao na yan ay lagpas sa pagkatao niya. Pero walang bearing yan. Bukod sa duwag yan, gonggong na, duwag pa. Alam nyo na kung bakit, mga kahombre ko. Kasi talagang ang daming taong galit sa kanya. Dami talaga, mga kahombre ko. At alam niya yan. Nagkukunwaring strong lang ho yan. Pero wala na talaga yan, mga kahombre ko. Trust me. Hindi. Kaya yan, sa bawat galaw niya talagang lingon na lingon. Tarantan-taranta. Takot, mga kahombre ko. Duwag ho yan. Pero duwag yan. Naalala nyo doon sa Paranaque, hindi makatingin yan. Darating tayo dyan, Norman. Legit yan. Tignan mo, makikita mo talaga. Pakita natin, Norman, na matapang ka. Di ba sabi mo, duwag ako? Tingnan mo, pangalan, baka gago. Kasi gago nga. Oo, gago nga. Pero duwag naman yan. Oo. Tingnan natin, ha. Mangyayari naman lahat yan, eh. Alam nyo, may proper time lang yan. Pero mangyayari yan, for sure. Sabi ni Yamatan, bakit galdagal kayo, boss? Nabudol ba kayo ni boss? Iba yung nambudol sa kusang loob na nagbigay. Iba yung nambudol sa kusang loob na nagbigay ng mga tulong. Tanggalin nyo mga galit sa puso nyo. Di nyo kailangan yan. Bumait ka na, Yama. Ngunit doon lang, dumulas at inamin ho ni Yama na Wala naman kasing siraulong tarantadong tao na kung kilala ka namin na ganyan ka, eh di dapat hindi ka namin hinangaan. Ibig sabihin, may nakita kaming kabutihan sa'yo. Kahit yung mga basher mo eh. Kahit yung mga nagsasalita sa'yo ngayon, against sa'yo, minsan ka rin nilang hinangaan. 'Di ba? Nagkataon lang na merong mga katulad namin, katulad ko, na kahit na nakita na namin yung totoong kulay, yung totoong pagkatao, hindi ka namin iiwanan sa ere dahil doon, dahil wala namang perfectong tao. Kaya putang ina ninyo, yung sinasabi ninyo na wala kayong napakinabangan, hindi kayo nakinabang, puta naman, wag tayo magplastikan dito, pare-pareho tayo nakinabang sa pangalang FLM, pare-pareho tayong inangat yung mga pangalan natin, yung mga YouTube channel natin dahil sa kanya. 'Di ba? Huwag kayong magmalinis na wala kayong natanggap, hindi kayo nagbudol, hindi kayo nagganito. Walang ganun. Lahat tayo nakinabang. Huwag kayong magmalinis. Yan ang pangit eh. Yung ngayon, gusto nilang lahat ipukol yung mga pagkakamali, yung mga budol na sinasabi nila sa atin lang. Dahil tayo yung nakaano, pero putang ina nyo, nakinabang kayo. Kaya nga, yun naman pala eh.
Ano ba talagang totoo? Yung mga budol na sinasabi nila, sa atin lang. Dahil tayo yung nakaano, pero putang ina nyo, nakinabang kayo. Grabe, mga kahombre ko. Tawagan niyo yung number na nagpa-deliver. Oo. Oh, di ba? Di na ba kayo naawa dito sa mga delivery ng Cagayan? Putang ina nyo, napakatarantado nyo eh. Ngayon, mula sa susunod, huwag kayong tatanggap ng order. Sabihan nyo yung mga kasama nyo. Lalo na dito sa Bali Hotel, ha? Huwag kayong tatanggap. Gawan nyo muna ng aksyon niya, bibigyan ko na lang kayo ng pera. Tangina, walang iya talaga tong grupo nito. Tignan mo nga, makatao ba yung ginagawa ninyo? Putang ina, ang liit lang kinikita ng mga to. Tapos peperwisyoin nyo, putang ina nyo, magpahuli kayo sa akin, putang na, pag hindi ko kayo binalata ng buhay, mga animal kayo. Tarantado tong mga to. Ikaw, Pugenius ha, putang ina mo ha. Sabi ko nga ako, i-bash mo, wala tayong problema, pero pag nandamay ka ng mga taong ganito, putang ina, nagdi-deliver lang to, putang ina mo eh. Walang iya ka talagang nilalang hindorotot ka eh. Ikaw, putang ina mo, Yulen Budol-Budol, pag nakita kita rito sa Pilipinas, babalatan ko yung mukha mo, animal ka. Ako, kapag basher ka, wala tayong problema, okay lang ako, tatawanan lang kita. Pero putang ina mo, dinamay mo to mga taong naghahanap buhay lang oh. Nakita mo yan? Dinamay mo yung naghahanap buhay lang, ikaw, putang ina mo ka eh. Sige nga, ngayon kayong mang-bash, putang ina nyo. Sige. Ngayon kayo magsalita. Tangina, tignan nyo, pati itong mga to, dinamay nyo. Naghahanap buhay lang yan eh. Di ba? Gaano kayo kawalang ya? Tangina, walang ya kayong nilalang. Sa kalagitnaan naman ng live, Ganyan kayo kawalang ya, mga buwaka ng ina nyo. Akala ko ba for awareness kayo, bakit yung maliliit na tao pineperwisyo nyo? Walang problema, binayaran ko, pero hindi ko kinuha yung aking pinadi-deliver. Pero para lang matauhan kayo mga putang ina nyo. so ibig sabihin nun, ikaw mismo ang umorder, no? Napakatindi mo talaga, Norman. So ikaw pala umorder niyan. Walang problema, binayaran ko, pero hindi ko kinuha yung aking pinadi-deliver. Tas binayaran mo na lang. Di mo na lang kinuha. Napakasinungaling. Kita mo na yan. Kita niyo yan, mga kamambro, di ba? Sa mga simple ganyan, wala na. Kasi siya mismo nalalaglag at nananarantado sa sarili niya. So, man, come what may, it's okay. Kanina, nakipag-meet sa akin yung operator ng Foodpanda. Mga bandang alas 5 ng hapon. Diyan sa Tugigaraw. Pinakita nila yung mga number. So magpapile sila ng complaint sa sa NTC dito. Something like that. Tapos yung mga nag-create ng account ay ibaban nila. So biniling ko na rin na any delivery na pangalan ko o Norman or whatsoever ay wag nang tanggapin. Tapos binigay ko yung personal number ko sa kanila at sinabi ko, just in case kako, yung number ko kasi hindi nagre-ring yun unless nakasave yung number sa akin. So binigyan nila ako ng number nila, sinave ko. At sabi ko, any delivery, i-confirm nyo muna sa akin. Tapos kako, kung kausapin nyo lang ng kausapin. Kasi sumasagot pa daw sila nung hindi pa na-deliver. Nung confirm na yung delivery, hindi na raw sumasagot yung mga number. Di ba napakawalang ya? Walang ya talaga ng food kamote na yan. Food genius. Grupo ni Makagago yan, oh. Nuknukan ng kawalang yaan. Wow ha, nakipag-meet ka sa operator ng Foodpanda? Wala ka kapera-pera eh. Sasakyan mo nga, karag-karag, dinaig pa ang jeep. Ay, magandang hapon. So, gusto lang nating bigyan ng diin. Bakit itong si Makagago? Tapos gusto mo pa makipag-usap sa operator ng Foodpanda? Ikaw mismong umorder niyan. Sino naman niloko mo, Norman? Diyos ko naman. Walang problema. Binayaran ko, pero hindi ko kinuha yung aking pinadi-deliver. Hanggang dito ba talagang manloloko ka pa rin? Hindi nakasabi uubra yan, Norman. Tapos na yung mga araw na yan. Tapos na lahat yan. Hindi naaari yan kahit anong mangyari. Tapos ka na dyan.
Okay, it's over, man. Si Casper nasa bakasyon sa 8 pa babalik. Humingi ng 2 linggong bakasyon. Pinagsawa ko na muna. But then, sabi naman ni Casper, sa February 11 daw. Idol, bakit di mo nakasama si Sir Evelyn? Sa February 11, magkikita kami. Sabi ni Eljan, shout out Casper, kailan ka babalik kay FLM? Kailan kayo magsama ulit ni Idol FLM kaya Casper? February 11, magkikita kami. Kung di February 11, magkikita kasi kami ng February 11. Hindi ko lang alam kung makakasama na ako noon kasi At ang sabi ni Casper, magkikita lang. So, alam niyo yun mga kahombre ko? Wala rin, di ba? Hindi na natin malaman. At sinabi ni Casper, magkikita lang. sa February 11, magkikita kami. Hindi na magsasama. Nakakalungkot naman yun, Norman. At ito mga kahombre ko, makikita ho natin sa live na ito ni Casper na ipinaglalaban niya na okay lang naman daw ang buhay niya. Maayos naman ako. Oo, ayos naman ako. Kasi kung di ako maayos, tatanggapin ko yan, yung offer na yan. Tatanggapin ko yan. Oo, tatanggapin ko yan. Maayos naman ako, may motor ako. Oo. Nakakapunta ako kahit saan. Oo. Nakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. O, maayos na yun. Ano pa bang gusto mong ayos? Ha? Oh, may bahay naman ako. May sa bahay akong sarili. Kung gusto ko lang paayos yan. Pagtatrabaho naman ako, pwede ko naman unti-untiin yan. Oh. Diba? Maayos naman ako. O yan, sinagot ko yung sinasabi mo. Kasi kung di ako maayos, tingnan mo yung itsura ko. Eh di sana butot balat na ako. Diba? Nakakain naman kami. 3 beses sa isang araw. Nakakain kami. Ang bonus na lang, yung sobra yung pagkain. Diba? Tas may mga kapatid pa ako. Oh, dito, nakatira dito yung kapatid ko. Ang hawak na ito farm, mga piggery, yung mga manok. Sila yung nag-handle. So, minsan, may pasobra na pangulam. Oh, ayos na ako. Anong di maayos sa akin dun? Maayos naman ako. Kita mo na, Casper. Kung pagkain lang pala, ang pinoproblema mong hinayupa ka, di sana humanap ka na lang na maayos na trabaho. Di ba? Kesa maging aso-aso ka ni Norman Gusgusin. Pangtamad kasi yung trabaho na yan. Ha? Tapos hindi ka pa binabayaran. Kung nagtrabaho ka na lang ng marangal, let's say nag-tricycle driver ka, let's say nagtrabaho ka sa supermarket, malamang, Casper, mas marami ka sana na atikha sa buhay mo. Malamang, sana, nakatulong ka pa rin sa mga anak-anak mo. Gusto ko nga po mag-comment nun sa kanya na tumulong, ikaw nga hindi makapagsustento sa anak mo Hindi po siya makapagsustento ng anak niya, ganun po ang sinasabi niya. Kaya po gusto ko na rin po talagang, magsalita po ng ganito. Kaso wala, Casper. Ang ginawa mo, pinili mo na samahan ang isang taong napakamalas sa buhay. At ayan ang nangyari sa'yo. Lumagapak ka, minalas ka. Naalala nyo mga kahombre ko yung sinabi nung dating kinakasama ni Casper. Umaasa kayo na si Norman o FLM, siya yung makapagpabago sa inyo, kumbaga. Sinasabi po niya sa akin, laging kwento niya po sa akin nun Hayaan mo, papayamanin ako nun. Hanggang ngayon po, sunod-sunuran pa rin naman. Hindi siya napayaman. Hindi siya Doon pa rin napayaman. siya nakatira. Opo. Same. Nasaan, Casper? Nasaan ang binagong buhay? Tingnan mo nga ang style ng background mo. Tingnan mo nga ang sitwasyon mo. Tingnan mo nga ang background din ng boss amo mo. Tingnan mo sitwasyon ng amo mo, Casper. Maawa ka sa sarili mo, Casper. Tapos na. Wala. Lahat ng pinangako sa'yo ng bossing mo. Wala. Zero, Casper. Hindi magkakatotoo lahat yan. Alam mo ba, sa 2 taon na itinrabaho sa akin ng aking editor na si Mimgad, I can say na ginawa siyang milyonaryo ng aking mga kahombre
At kasi hindi rin ako tulad ng boss mo, no? Na madamot at kupal. Ako, proud ako na sabihin na totoong nagbago ang buhay ni Mimgad sa akin at sa mga kahombre ko. Oh, diba? Yan! Ganyan. Kapag nangangako, dapat tinutupad, Casper. Kasi kung hindi tinutupad, so ibig sabihin you are wasting your time. Look at yourself, man. Sobrang tumanda ka, tanda mo na. Hanggang dyan na lang ba talaga ang buhay na hinahangad mo? Or sinasabi mo lang yan because you know you lost in this life? Nakakalungkot, but it's real. Yun lang mga kahombre ko, parati kayo mag-iingat dyan. One love, good fucking vibes. Kahit nasa ibang bansa, no? Banat lang. One love, good fucking vibes. Yes, of course.